Sa puntong ito, makausap po natin sa telepono si Public Works Secretary Vince Dizon. Secretary, magandang hapon po. Magandang hapon, Jeff. Magandang hapon po. Opo, Secretary, sa unang assessment po ng inyong departamento, ano po yung nakita ninyo? Gaano po kalawak itong iniwang pinsalan ng Super Bagyong Uwan? Magawak po, no, Jeff. Halos buong Luzon apektado, no? Galong-galo na yung mga areas ng Kabikulan, galo na sa Catanduanes, tapos dito din sa Central Luzon at sa Northern Luzon, no? Pero meron ding mga parte ng Metro Manila ang tinamaan din, galo na yung mga coastal cities ng Magabon at ng Navotas at ng Magabon, no? So kanina nagpunta ko ako sa Navotas. Nakasama ko po si Mayor John Ray Chanco at si Congressman Toby Chanco at pinakita nila sa akin yung mga areas na talagang tinamaan ng matataas na alon kaninang hating gabi, no, hanggang madaling araw. Kasi nga ang kamalasan nito nasabay po sa high tide, sa pinakamataas na level ng tubig dagat, yung paghagupit nitong bagyo, no, kaninang madaling araw. Kaya talagang ang dami pong tubig na pumasok sa Navotas. Kaya po ininspeksyon namin yung mga ibang mga dike na kailangang ayusin, no? At nalaman ko kanina na merong mga portion ng mga dike sa Manila Bay na nasira ng ilang mga barko, no, na hindi pa naayos, no. Kaya nangako ako kay Congressman Toby at kay Mayor John Ray na inutusan tayo ng Pangulo na ibigay lahat ng tulong sa kanila at hindi na natin hihintayin yung pagpapagawa nitong high-tone construction nung nasira niyang parte nung parang seawall sa Navotas. Tayo na po ang gagawa. Ang gagawin na lang po natin, didemanda na lang po natin yung high-tone corporation dahil hindi lang niya sinira, hindi pa niya hanggang ngayon, ilang buwan na nakalipas, hindi pa niya pinapagawa. So yun ang commitment natin kay Congressman Toby at kay Mayor John Ray. Secretary, may pondo po tayo para gawin po yan, imbis na syempre ibalik po doon sa mga kontraktor? Opo, may pondo po tayo. No? May pondo po tayo. Pero hindi ibig sabihin na uunahan natin itong pagpapagawa nito, hindi ibig sabihin walang mananagot dito. No? Kakasuhan na natin itong high-tone construction. Nag-usap na kami ni Congressman Toby. Para hindi lang ibalik yung yung perang gagastusin natin dito, pero kailangan managot sila doon sa nasira nilang portion ng dike dyan sa Navotas. Opo, Secretary, mapunta lang po tayo sa Aurora kasi may mga natanggap din kami na report na napakaraming mga kalsada ang nadali ng mga storm surge doon. Pati yung seawall, sir, may mga bumigay daw na seawall. Ano pong plano natin para sa mga probinsya naman po natin, lalo na sa norte? Unang-una po, no, lahat po ng ating mga regional director at district engineer, simula po kaninang umaga, pagkahupa ng bagyo, nagsimula na sa clearing operations, no, lahat. From Region 1, 2, 3, CAR, NCR, 4A, hanggang sa Kabikulan. So lahat yan nagki-clearing na. Pero dito nga sa Aurora, merong mga tinamaan ng mga daan, no, lalo na itong coastal highway sa may Dipakulaw. Nasira, no, kasi nasira nitong storm surge. So immediately po, pagka-clear, papasimulan na po natin ang reconstruction nito agad-agad, no. Nangako po ang ating Pangulo na lahat po ng pondo na magagamit natin para sa pag-responde dito sa kalamidad, magagamit po natin sa pagpapaayos immediately nitong mga critical na kalye na ito at critical na highway, no. So, yun din ang gagawin natin sa lahat ng probinsya na tinamaan po hindi lamang ng bagyong nakaraan, pero pati yung mga bagyo ng nakaraang linggo, no? Kagaya ng mga tinamaan sa Visayas at sa iba pang lugar sa Northern Mindanao. Nabanggit na rin lamang nyo yung mga nakaraang bagyo. Secretary, nung isang linggo lang ay nasa Cebu po kayo. Kamusta po yung investigasyon na ginagawa po natin doon? Tuloy-tuloy po, no? Pinapaimbestigan na natin, no? Katulong na rin ng DNR yung mga na-report sa atin, no, na mga naging problema na pwedeng mga naging sanhi nitong grabing pagbaha, no, talagang grabe ang pininsala sa mga kababayan natin sa Cebu at iba pang mga lugar sa Visayas. Pero importante yung pagpapagawa, no,
nitong mga nasira at yung pagpapagawa po ng mga kailangan nating mga infrastruktura para hindi na humaulit itong mga nangyari ngayon. Hi, Sec. Si Denise po ito. Doon nga na pag-usapan natin yung mga nangyayari ngayon sa Cebu and the hot topic ngayon is yung Monterrazas. So na-mention nga ako na DENR is beginning a comprehensive investigation. Hindi ho ba involved dapat ang DENR even before the construction of such a huge project? Opo. Alam niyo, ayoko pong paunahan ang investigasyon ni Secretary Lutilla at ng DENR. Ang DPWH naman po ay nandito kami para tulungan ang ating mga kasama sa DENR kung kinakailangan ng assessment. Kasi alam niyo naman, kapag ang isang proyekto ay nabigyan ng clearance certificate, environmental clearance certificate, may mga kondisyonis po yan. At I think ang ginagawa ng DENR ngayon, sinecheck niya kung tinupad ba ng developer yung mga kondisyon na yan. At dyan po, ready pong tumulong ang DPWH sa pag-a-assess niyan. At kahit ano pong kailangan ng DENR sa amin, ibibigay po natin ang tulong sa kanila para malaman natin kung talagang nag-violate ang developer dito at naging epekto nito dahil dito sa mga pagbaha, lalo na sa parte ng Cebu City. Pero usually, Sec, yun nga, hindi ho ba na-check dapat bago nag-turnover ng mga units, bago pinayagan na mag-move in yung mga residents sa Monterrazas? Hindi ko masasagot yan, kailangan makuha natin yung yung feedback galing sa DENR. I'm sure yan, minonitor naman nila yan. Pero kailangan nating malaman kung ano yung resulta ng kanilang pagsusuri dito sa proyektong to. Opo. Secretary, may aasahan naman po tayo sigurong may mananagot sa mga pangyayaring ito. Hindi lang po sa Cebu, kundi sa napakaraming bahagi ng bansa dahil nga po sa mga malawakang pagbaha. Paulit-ulit pong sinasabi ng Pangulo yan. Hindi lang pondo ng mga kababayan natin ang pinag-uusapan natin dito. Buhay na po ng mga kababayan natin. Kaya hindi po talaga pwedeng walang managot dito. At sinisigurado po ng Pangulo at ng buong gobyerno na mananagot po yung mga dapat managot. Okay, abangan po natin yan. Sir, maraming salamat po sa oras po ninyo. Maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo. Yan po si DPWH Secretary Vince Dizon. Nag-inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon sa Navotas ngayong Lunes kasama sina Mayor John Ray Chanco at Congressman Toby Chanco. Nangako ang Department of Public Works and Highways na ipaayos ang ilang flood control structure sa lugar gaya ng coastal dike. Plano rin ni Dizon na kasuhan ang high-tone construction dahil sa pagpapabaya umano sa nasira nitong parte ng dike noong isang taon. Live mula sa Navotas, naroon po si Andrea Taguines. Andrea, ano itong ipapaayos nila Secretary Dizon? Jeff, nangako nga ang kalihim na ipaayos na ng DPWH ang sirang bahagi ng 3.6 kilometer na coastal dike dito sa Navotas City para hindi na nagdudulot ng pagbaha sa ilang lugar dito sa syudad, lalo na sa Barangay Bagong Bayan North. Jeff, kagabi kasi hanggang hating gabi ay nagkasabay yung storm surge o daluyong na dulot ng super bagyong Uwan tsaka yung high tide. Kaya ayon kay Mayor John Ray Chanco at ilang residente, halos 2 palapag yung taas ng along rumaragasa sa komunidad malapit sa Dalampasigan. At mas nakakapasok patuloy yung daluyong sa komunidad dahil butas yung coastal dike na dapat haharang dito. Ito pa yung nasirang bahagi ng dike na nabangga ng dredging barge ng High-Tone Construction and Development Corporation noong nanalasa naman ang Bagyong Christine, Oktubre 2024. Ito yung parehong High-Tone Construction Company na kabilang din sa top flood control contractors sa buong bansa na itinatag ni dating Bicol Representative Christopher Co, kapatid ng nagbitiw na si Congressman Zaldico. Ayon kay Congressman Toby Chanco, hanggang ngayon ay hindi pinapaayos ng high-tone yung kanilang nasirang bahagi ng dike. Kaya ang naging desisyon na lang ni Secretary Dizon ay DPWH na ang magkukumpuni nito, pero ididemanda nila ang high-tone dahil sa pinsalang idinulot sa proyekto ng gobyerno. Sinabi rin ni Dizon na tatapusin na ang ibang kulang na aspeto ng coastal dike tulad ng box culverts at pumping
stations para mas maging epektibo ito sa pagkontra sa baha. Yung hindi ginagawa ng high tone, kailangan gawin na yon. Tapos kakasuhan ko na lang yung high tone at babawiin na lang natin yung pera doon. Pero hindi na natin sila hihintayin. High tone construction. High tone. Oh, siga na naman ulit. Siga ulit. Bakit hindi daw po hindi ginagawa? Hindi nga sumasagot eh. Kaya malaki na atraso talaga nun sa akin eh. Taas ng ampere, matapos na yung house. Jeff, sa 2027 naman, ayon kay Secretary Dizon, ay gagawa na rin yung DPWH ng isa pang navigational gate dito sa Navotas City dahil base sa kanilang assessment ay mukhang hindi na rin kinakaya ng iisang navigational gate, lalo na patindi ng patindi yung mga hinaharap nating bagyo dito sa Pilipinas. Kaya dadagdagan na rin nila dahil kagabi, isa din yun sa mga nakita nilang umaapaw na yung tubig, baha. Jeff? Andre, nasan yung high tone? Nabanggit kanina na hindi sinasagot yung lokal na pamahalaan. May idea ka ba kung saan sila matatagpuan? Nagtago na ba? Ano bang nangyari? Jeff, ayon nga kay Congressman Chanco, kasi dahil siya mismo sinusubukan nilang kontakin para mapaayos nga itong nasira nilang parte, pero pati sila, hindi sila sinasagot, hindi sila kinakausap. Ayon kay Congressman Chanco, yung kasi 6 na barko actually yung tumama dun sa coastal dike noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Yung 5 kumpanya, yung iba natapos na nila, na-repair na nila yung nasira nila, yung iba ongoing. Pero itong high tone, isa to sa talagang hindi nakipag-usap sa kanila, hindi nakipagkita. Kumbaga parang parang pinabayaan nga nila yung nangyaring damage. At actually, hindi naman sila yung contractor, no? Hindi naman sila yung contractor ng mismong project. Pero yung barko kasi nila, doon naka-stay, malapit doon sa coastal dike. Kaya yun yung tumama. At hanggang ngayon, hindi pa nila inaayos. Jeff? Okay. So, yung contractor, Andrea, nasaan? Actually, DPWH project kasi siya, pero ang pagkakapaliwanag ni Congressman Chanco ay dahil parang yung rule nila, dahil ikaw ang nakasira, ikaw ang magre-repair. Parang ganun yung nagiging arrangement nila, at yun naman yung dapat gawin. Dapat sila yung magbabayad dun sa damage na idinulot nila. Pero yun nga, hindi nakikipag-ugnayan itong high tone construction sa kanila. Yun nga, syempre, ang kapalit niyan ay naasahan ng mga kababayan natin na mapigilan, syempre, yung pinsala dyan sa kanilang lugar. Ay tingnan natin kung anong gagawin ng DPWH at ang lokal na pamahalaan. Maraming salamat, Andrea Taguines.